Ang lala talaga ng mga DDS, mga kababayan. Yung paraan talaga ng pag-iisip nila napaka-violente. Ganun na rin sa pagsasalita. Ang latest po kasi na naging target ng pagiging violente nila sa kanilang pag-iisip at pagsasalita ay ito po si Dean Heidi Mendoza na tumatakbo po sa pagkasenador. Ang post po kasi ng DDS na ito na si Mong Ramos ay nag-trending. Sabi po kasi ni Dean Heidi Mendoza, VP Sara obligadong pangalanan ang confidential informant sa Kongreso at COA. Tapos, pinost ito ni Mong Ramos na isang DDS at ang sabi niya sa caption niya, sa mga pamilya ng informant, pag isinuwalat ang personal details nyo, unahin niya patumbahin si Heidi Mendoza. Wala na siyang pagpapahalaga sa batas about national security and anti-graft practices. Ayan po ang sabi ni Mong Ramos. Grabe, no? May pag-encourage, no? Nabasa nyo naman po. Sa pagkakaunawa ko, patumbahin. Yun po yung term na naalala ko. Alam mo, unang-una, meron ba talagang informant? Yun ang tanong eh. May mga tao ba talaga na informant na sinasabi nito ni Mong Ramos? Kasi hanggang ngayon, wala po tayong nakitang ebidensya ng mga totoong informant na tumanggap po ng confidential fund. We understand na hindi pwedeng i-reveal ang kanilang identity sa publiko, pero kahit private or executive session, wala pong nangyaring ganun para patunayan po ng kampo ni VP Sara na mga totoong tao yung tumanggap ng confidential fund. Ano po? Ngayon, bilang reaksyon, gusto ko pong sabihin na ang lala ng taong ito, ang lala ng DDS na ito, no? Yung pong sinabi niya kasi para po sa akin ay maaaring ikapahamak ni Dean Heidi Mendoza. Si Dean Heidi Mendoza po ay tumatakbong senador. At yung kanyang sinabing ganyan ay maaari pong maglagay sa peligro or sa alanganin kay Dean Heidi Mendoza. Kung kayo po ang tatanungin, maaari ba itong ituring na banta sa buhay ni Dean Heidi Mendoza? At saka bakit ba ganito ang mga DDS? Lagi na lamang may pagka-violenteng mag-isip or magsalita, at ilalagay pa nila sa content nila. Well, para po sa kaalaman ni Mong Ramos at nang hindi pa po nakakaalam, si Dean Heidi Mendoza po ay naging opisyal or naging parte po ng COA. Kung hindi po ako nagkakamali, naging COA commissioner po siya. So, having said that, si Dean Heidi Mendoza po, alam po niya ang pagbusisi at pag-audit ng confidential fund. Alam niya ang sinasabi niya, alam niya ang ginagawa niya. Dahil naging auditor po siya, naging parte po siya ng COA. No? So, itong taong ito, si Mong Ramos, siguro hindi niya alam yun. No? So, again, alam po ni Dean Heidi Mendoza kung paano mag-audit ng confidential fund. Kung hindi po ako nagkakamali, ang sinasabi po niya sa explanation niya, para mabusisi ng husto at mapatunayan kung may mga totoong taong nakatanggap ng pera galing confidential fund, yung mga sinasabing informant daw, kuno, no? Para mapatunayan may mga ganun nga at hindi na ibulsa ang confidential fund, ang explanation po ni Dean Heidi Mendoza sa pagkakaunawa ko, kailangan lamang ipa-declare sa AFP na this is no longer issue of national security. Kumbaga tatanggalin yung veil of confidentiality para mabusisi ng husto yung paggamit ng confidential fund para malaman kung may mga tao ba talaga na tumanggap ng pera or napunta ba talaga sa mga informant at hindi na ibulsa or ninakaw yung pera. So ganun po yung pagkakaunawa ko sa explanation niya. Bilang siya dating auditor, dating parte ng COA, alam po niya yung ginagawa niya at sinasabi niya. Sa pagkakaunawa ko, kailangan lamang ipa-declare sa AFP na this is no longer issue of national security at tatanggalin yung veil of confidentiality para mabusisi ng husto ang paggamit ng confidential fund para mapatunayan na hindi ninako ang pera at may mga totoong informant or tao na tumanggap ng pera at hindi napunta sa bulsa ng mga taong kumupit nito. So, ganun po yung pagkakaunawa ko. So, kung sino man po ang may nakakaalam patungkol sa pagbusisi ng confidential fund between Mong Ramos and Dean Heidi Mendoza, si Dean Heidi Mendoza po yon dahil siya po yung naging part ng COA at nag-audit po sila ng confidential fund. Tapos magbibitaw ng ganyang salita si Mong Ramos, hindi po ba napakalaking foul po niyan, no? Sobrang mali yan. Sa bagay, si Dean Heidi Mendoza po nung 2011, if I'm not mistaken, talagang kumakain po yan ng banta sa buhay niya, ng mga threat sa buhay niya. Ayun po yata ang inalmusal niya, tinanghalian at hinapunan dahil isiniwalat nila ang korupsyon sa AFP.
mga matataas na general or opisyal ng AFP ang binangga nila doon para lamang maisiwalat ang korupsyon sa AFP at meron pong mga napanagot, meron pong mga naparusahan at nalaman po ng publiko ang katiwalian. Doon po ay talaga namang tumanggap din ng katakot-takot, sandamakmak na banta sa buhay si Dean Heidi Mendoza. So siguro ito, talagang sasabihin na lang ni Dean Heidi Mendoza, sanay na ako dyan, no? Mas malala pa ang naranasan ko dyan noong 2011 nung sinuwalat nila ang korupsyon sa AFP. Mga malalaking opisyal ng AFP ang binangga nila, matataas na opisyal, no? Ang gusto ko lang sabihin sa mga DDS, ibahin nyo naman yung style nyo, no? Huwag kayo basta-basta magbibitaw ng ganyang salita at kung magsasalita kayo, wag yung feeling kayo yung nakakaalam ng mga bagay-bagay. Again, si Dean Heidi Mendoza po ay naging part ng COA, so knowledgeable po siya, eksperto po siya kung paano binubusisi ang confidential fund at kung paano inaalam ang katotohanan ng hindi kinokompromise ang identity at seguridad at safety ng mga informant. Ngayon, balik po tayo dun sa tanong, meron ba talagang informant or mga totoong tao na binayaran ng confidential fund ang grupo or sila BP Sara, no? Na ginamit daw nila. Kasi kung meron, no, kung ako kay BP Sara at sa mga DDS, kung meron talaga at confident talaga ako na ginamit ko ng tama yung confidential fund, ako na mismo ang magsasabi sa COA at sa Quadcom, tara mag-private or executive session tayo, isasampal ko sa inyo ang mga identity ng mga informant na binayaran namin. Hindi po ba mga kababayan? Kaso ano nalaman natin sa Quadcom hearing? Ginamit ang confidential fund sa mga bagay-bagay na hindi dapat ginagamit ang confidential fund. Ginastos ito sa maling paraan. Hindi dapat ginagastos doon ang confidential fund pero doon nila ginastos. Sa pagkakaalam ko, yung isa ay pagbili ng chairs and tables, no? If I'm not mistaken. Tapos yung sa tree planting, pwede nyo pong balikan, yung po kasi yung naaalala ko, no? So, sa pagkakaunawa ko, mali yung pinagkagastosan and hindi mapatunayan na totoong tao yung mga nakareceive ng confidential fund, no? So, kung ako sa inyo mga DDS at kay BP Sara, kung confident kayo ng mga totoong tao nakareceive ng confidential fund, mga totoong informant, at ginamit nyo sa tamang pagkakagastosan, kayo na mismo ang magkakaroon ng initiative na sabihin sa Quadcom at sa COA, halika, executive session tayo, ipapakita ko sa inyong impormasyon nang hindi nako-compromise ang information and safety and security ng mga informant ko. Ganun lang kasimple yun. Kaso umabot na ng impeachment, hanggang ngayon, ang taong bayan, nangangapa, walang alam kung totoo ba at tama ba ang paggamit ng confidential fund ni BP Sara. Anong ginagawa namang ito? Pag-justify, pagtatanggol, palusot, diversionary tactics, delaying tactics, at ng mental gymnastic, ginawa na nila para lamang maipagtanggol ang di umano'y maanumalyang paggamit or paggastos ng confidential fund ni BP Sara. No? Yan po ang ginagawa ng mga DDS. Kaya umaabot na sila sa puntong nagiging violent na sila sa pagsasalita at pag-iisip. Kaya meron silang mga ganyang pag-encourage or suggestion. So, ang lala po talaga nila mga kababayan, hindi po ba? At the end of the day, kahit gaano kayo umiwas, kahit gaano kayo mag-delay at mag-divert, dadating at dadating yung araw na kakailanganin yung patunayan na totoo, tama at hindi napunta sa katiwalian ang daan-daang milyong confidential fund ni BP Sara. Dadating po tayo dyan, ano? Kahit gaano kayo magtanggol at mag-justify at gumamit ng mental gymnastic, dadating at dadating ang araw na kakailanganin niya ni BP Sara na magpaliwanag. Dahil hindi po yan papalampasin. Hindi yan papalampasin ng mga matatapang at matatalino sa Congress at ng mga taong bayan na hindi nagpapauto o nagpapalinlang, no? So, dapat nga magpasalamat tayo dahil may mga matatapang at matatalino gaya nila Dean Heidi Mendoza na talagang tinitignang mabuti, no? At binubusisi kung paano ba ginagastos ang pera ng taong bayan, no? Kasi kung hindi, kung wala sila dyan, tapos gagawan pa ng ganyang animoy or tila pagbabanta, talo po ang mga Pilipino. Kapag nawala yung mga kagaya nila Dean Heidi Mendoza, sana nga makapasok siya sa Senate para meron po tayong tagabantay or taga-sampiga sa mga politiko at ng mga opisyal ng gobyernong tiwali at kinukupit, no, ginagamit para sa kanilang pansarili, pampamilya ang pera ng mga Pilipino, no? Sana makapasok si Dean Heidi Mendoza sa Senado para makagawa siya ng mas matatapang at maanghang at mahihigpit na batas
para bantayan ang pera ng taong bayan, para hindi nahahayaan na ito'y pumunta lamang sa bulsa ng mga tiwaling politiko. So mga kababayan, wag po nating itolerate, no? Wag po nating ipagtanggol at wag tayo yung maging taga-tahol at taga-depensa, taga-pagtanggol ng mga tiwaling politiko. Tayo dapat ang nangunguna na manawagan ng transparency and accountability. Hindi porket confidential fund yan or confidential yan, hindi na dapat malaman kung tama or maayos ang paggamit ng pera. Hindi porket confidential yan, ay hindi na natin aalamin kung ito ba ay nanenok or binulsa or nanakaw ng mga politiko. Kailangang malaman ang tama at totoo, no? At may paraan, may proseso para alamin ang tama at totoo nang hindi nako-compromise ang safety at security ng mga informant, no? Meron po yung proseso. At yung nga pong ibinahagi ko sa inyo na explanation ni Dean Heidi Mendoza, kailangan lamang ideklara ng AFP na ito ay no longer issue of national security at tanggalin ng veil of confidentiality para mabusisi, no? May executive session, may private session, hindi idadivulge sa publiko ang impormasyon ng mga informant kung may mga informant nga para lamang malaman kung malinis at maayos ang pag-handle ng confidential fund. Kaso, ang nakikita natin sa mga ginagawa nilang pag-justify, pag-iwas, pag-delay, pag-divert, no, ng mga issue, anong mensahe ang natatanggap natin? May nakikita tayong signs of guilt, no? At dadating ang panahon, malalaman natin ang totoo. So, hindi uubra yung mga ganyang salitaan, Mong Ramos, hindi uubra yung mga ganyang content mo. Dadating ang panahon, may mananagot kung may ginawang mali, at may prosesong gagawin para malaman ang totoo ng walang napapahamak.